kaalaman patungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod. Sa pangkalahatang kapahayagan ng kaligtasan, nakikilala natin ang Diyos bilang tagapaglikha. Ngunit sa tulong lamang ng natatanging kapahayagan ng banal na kasulatan, natin makikilala ang Diyos bilang tagapagligtas. Lahat ng ating karunungan ay nagmumula sa pagkilala sa Diyos, sa pagkilala sa ating sarili, at ang banal na kasulatan ang naglalaman ng kanyang mga tinuturo. Dito ipinahayag natin ang mabuting balita na si Jesus, habang hindi kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagligtas sa lahat ng mananampalataya. Sa tuwing tayo nagtitipon, ginugunita natin na tayo ay naligtas tanging dahil sa biyaya lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasulatan lamang, at tanging para sa kalwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapat na tumugol sa papuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon, tayo gumaling sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin ngayong araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtalakay ng kanyang salita. Tawagin natin ang mga ngaral sa araw na ito. It's supposed to be May, pero salamat hindi tayo sagot ng dahil iwasan. Babawin na lang tayo. Tawagin natin si Kuya Chad para sa paghatid ng mabuting balita sa araw. Okay, Chad. Okay, pagpalang araw sa ating lahat. Ulit, sana hindi ka nag-isawa. Yun, mahirap yung text ngayon, pero salamat sa mga elders natin na nagbigay ng mga cheat sheet, mga notes. Yun, salamat. Gusto ko lang buksan yung ating topic about sa ito yung text na maraming nag-interpret, try mag-interpret about sa mapredict, malaman ng pagbabalik ng Panginoon Kristo. Kailan siya babalik ba? So yung sinasabi ni Peter na 1,000 years, yung millennium. So gumagamit sila ng, ginagamit nila yung araw natin at saka yung, ang sinabi ni Peter na one day is like 1,000 years and 1,000 years is like one day. So maraming na-fall, nagkamali. So sabi nila, gagantong panahon daw, pero hindi naman siya nangyari yung pagbabalik ng Panginoon Kristo. Dahil ang ginagawa nila, binubutcher nila, pinakatay nila yung Word of God. So, kumukuha lang sila ng isang verse lang. So, doon sila nag-interpret. Hindi nila kinukuha yung buong sinasabi na ni Peter. Hindi to about sa pagbabalik ng Panginoon Kristo o yung kailan siya babalik. Ito ay about sa kapangyarihan ng Diyos. Yung sa hawak niyang oras, hindi siya bound ng time. Pangalawa, yung patience niya. Hindi siya mabagal, lang siya, bibigay ng to reach repentance, di ba sabi nga. At saka pangatlo, yung judgment niya ay ang judgment ay mangyayari. So, walang makakatama sa judgment. Kaya yung ginagawa ng false teachers and scoffers na tinatakasan nila yung final judgment ng Panginoon. At saka, isa rin, yung kung sa chapter 2 ay ito yung nagbibigay ng babala sa atin para sa mga false teachers and false prophets, sa kanilang mga ginagawang scoffing, sa kanilang panglilibak, na sabi nga doon, they deliberately overlook this fact. So ibig sabihin nila, unaware, kumbaga hindi nila recognize yung Word of God. Hindi nila inuunawa, kaya nag-fall sila sa misinterpretation. Pero sabi ni Peter sa chapter 3, sa ating verse 8 to 10, sabi niya, tayo naman yung winarningin niya. Do not overlook this one fact. Na Diyos ay makapangyarihan, na siya'y banal, na siya'y mahabagin, at siya'y Diyos ng hustisya. So ating buksan ang ating Bible sa 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10. 2 Peter chapter 3, verse 8 to 10. Basahin mo sa ESV. Sabi dito, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord, one day is 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance.
But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. At ang sabi ang Biblia 2001, subalit, huwag ninyong kaligtaan ang katotohanan ito, mga minamahal. Ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itunuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, tayo manalangin sandali. Panginoon makapangyarihan sa lahat, amin ang mga nasa langit, kami po ay malapit sa iyo, humingi ng kaliwanagan, Panginoon. Kami po ay pangunahan ng Banal na Espiritu. Kami ay magkaroon, Panginoon Diyos, ng pangunawa, Panginoon. Ang mga truth na inyong may-reveal through your word ay ito po'y magabay po sa amin. Ito po'y panghawakan po namin. Hindi po namin ma-overlook ito, Panginoon. Hindi po namin ito makalimutan, makaligtaan. Dahil ito'y napakahalaga, Panginoon, na you prepared us for the second coming of Christ. Kaya ito si Peter, Panginoon, na hindi non-stop, Lord, na kanyang reminder na huwag po namin makaligtaan, na hindi po namin ma-overlook ang mga is one fact, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan, na through time, Panginoon, ay ikaw ay hawak mo ang lahat, Panginoon. You all things, Panginoon. At naway ito ay musa po tayong puso, Panginoon. Kami po ay mabago, Panginoon, ang aming mindset, Panginoon. Hindi gaya na sa mundo. Kami po ay maging makalangit pero ng aming mindset, Panginoon. Because aming citizenship ay sa langit, Panginoon. Naway ang word ay patuloy na nilabaw po sa aming buhay, Panginoon. At pinapagatiwala po namin sa iyo ang aming gagawin ngayon. Keep us from distraction, Panginoon. Ibigay po namin sa iyo ang pandinig, aming paningin, aming lahat ng senses ngayong araw, Panginoon. At kayo po ay gabayan, Panginoon, sa pagbabahagi, Panginoon. Naway bahagi ko ang iyong buong konseho. Bibigyan mo ng kaliwanagan sa pagsalita, Panginoon. May mamahal ko kayong mga kapatid sa pamamagitan ng pag-share ng inyong totohanan, Panginoon. Ito po ay dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. So yun, sa nakarang linggo, si Pedro ay binigyan tayo ng babala patungkol sa scoffers o manlilibak. Sila ay mayroong dalang maling katuruan at nialapastangan ng totohanan. Sa chapter 2, they challenge the truth of Scripture. Sabi sa chapter 2, verse 5, for they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water, and through water by the word of God. At binigyan tayo ng paraan ni Pedro upang hindi mawala sa katotohanan, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos. Sabi sa chapter 2, verse 1, this is now the second letter that I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by the way of reminder, that you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles. Kung sa chapter 2 ay nagbabala si Peter tungkol sa scoffers, that they deliberately overlook the truth of Scripture, sa ating talata ay tayo naman mismo ang binigyan ni Peter ng precaution na not to overlook this one fact. Dito ay hindi tinutukoy ni Peter ang fact kung paano malaman kung anong araw ang pagbabalik ng Panginoong Kristo, bagkus kung gaano kabanal ang Diyos at kalawak ang kanyang pasensya at ang kanyang banal na hustisya. Bilang mananampalataya, ito ay napakalagang babala dahil baka we are not aware by this one fact na ang Diyos ay hindi sakop ng oras, na ang Diyos ay mahabagin o mapagpasensya lamang sa piling grupo, sa elect lamang, at ang judgment niya ay walang makakatakas. Mayroon lamang tayong 3 verses, ngunit sa bawat paragraph ay naglalaman ng kaisipan at ito ay nakapokus sa verse 8.
na do not overlook the truths. At ang mga susunod na verses ay pinapaliwanag ito. Meron din ako 3 puntos sa sinasabi ni Peter na huwag nating makakaligtaan o kakalimutan ito. Ay yun nga, yung word na overlook, ito ay nasa imperative, ito ay isang command. Tayo inutusan ni Peter na huwag nating kaligtaan ang katotohanan na ito. Ito ay napakahalaga. Meron ako 3 puntos. Ang una ay, sabi ni Peter dito, do not overlook the Lord's timing. Yung timing ng pwede nyo kalooban ng Panginoon sa verse 8. At pangalawa, do not overlook the Lord's patience sa verse 9. At panglas, do not overlook the Lord's judgment, verse 10. First point, do not overlook the Lord's timing, o huwag nating makaligtaan ang oras ng Panginoon, ang timing niya. Sabi sa verse 8, but do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Sa verse 1 to 7, sa verse 8 to 10 pala, ang verb na overlook ay action ng false teachers laban sa truth of Scripture, di ba? Sa verse 8 to 10 naman, ito ay command ni Peter na sa mananampalataya na huwag i-overlook yung fact na to. Kasi nga ito ay ginagawa lamang ng mga false teachers and false prophets. Ito, but do not overlook is one fact. Ang word na overlook ay sa Greek ay latano, means be hid, be ignorant of, unaware, which also means to fail to recognize or understood. Fail to recognize or understood. Sa Tagalog ay makaligtaan. So wag mong kaligtaan ang katotohanan nito na sinasabi ni Peter. Hindi lang ang false prophets ang mayroong posibilidad na mag-overlook o makaligtaan ng fact or truth ng Scripture, kahit na ang mananampalataya. Mayroong possibility na ma-fail o unaware na ma-overlook ito. Bakit? Dahil tayo ay nasa mundo. Madali tayong may influensya nito sa iba't ibang paraan. Example, media, school, work, books. Diba? Kahit na books na theology, meron pa rin ng mga pwedeng mga doctrine na mali. Or minsan sa ating mga pinapakinggan ng mga preachers, meron silang mga na-share na mga mali rin. So, kailangan tayong aware sa mga bagay na yun. We need to abide to the truth. Okay. Kakulangan sa turo, isa pa, kakulangan sa turo sa librong Famine in the Land. Sabi ni Steve Lawson na hindi gutom sa sikmura ang problema sa mundo, kundi ang famine sa salita ng Diyos. Kakulangan sa biblikal na pangaral, kaya malnourished ang isang mananampalataya at buong simbahan. Pinapalitan ng motivational speaking at entertainment ang expository preaching. Sabi ni Steve Lawson, pag hindi expository preaching ay hindi biblical preaching. Dahil ito ay naipapangaral ang buong konseho ng Diyos, verse by verse. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Dito ay sinasabi ni Paul ang dahilan kung bakit mahalaga na mapangaral ang buong konseho o buong council ng Word of God. Sabi dito, for the time is coming when people will not endure sound doctrine, teaching and endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. So ito nangyari sa mga false teachers and false prophets. They wandered into myths. Naniniwala sila na yung baha, yung sa panahon ni Noah, isa lamang siyang uniformitarianism. Kumbaga, yung tsunami, lindol, ito'y parang ganun din, yung bahay Noah, isa lang siyang typical na catastrophe. Na hindi talaga siya judgment ng Panginoon. So ginawa lang siya to form the earth. Para magkaroon ng island, mga gano'n. Yung paniniwala nila. So hindi sila gagawa ng biblical argument. Kumbaga emotional argument. Walang bago. Ito pa rin nangyari sa mundo, di ba? Nothing's changed. Ito ang posibleng dahilan kaya maaari natin ma-overlook ang truth of Scripture. Gusto natin ng bago sa pandinig. Nagaganda ang pakiramdam mo at ang pagdadinig mo. Kaya nang sinabi ng scoffers sa chapter 3 verse 4, ito yung sabi nila, they will say,
Where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. So wala doon nangyayari. Yung panahon ni Noah, yung fall of the Tower of Babel, hindi yun through judgment of God. So igawa lang doon ng nature. So nothing new, di ba? Asan na si Kristo? Parang gano'n. Dahil nga sila unaware that, sa isang truth na sinasabi ni Peter dito, na ang Diyos ay makapangyarihan. Pero may isang pang dahilan, kaya prone tayo to wander from the truth. Ito we still have sinful nature. Sabi sa Romans 7:15, for I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very thing I hate. So we do the very thing we hate, sabi ni Pablo. At ano naman ang sinasabi ni Peter na huwag natin ma-overlook? A one and only fact na sinasabi niya. That with the Lord, 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. Ito. Even early rabbis went to Psalm 90. Ito nakuha ni Peter to, yung 1,000 years sa Psalm 90. Where Peter gets this 1 day, 1,000 years idea, and try to figure out that since God finished His work of creation in 6 days, that humanity would last for 6,000 years daw. So yung humanity daw, 6,000 years na mag-last. So, katapos yun, end of the world na. The Seventh-day Adventists started as a kind of doomsday cult. The Millerites and calculated the return of Christ as April 23, 1843, and were wrong. They called the day they expected Christ's return the Great Disappointment. So, yun how yun. And recalculated. So, nagbilang na naman sila. Kasi mali ito. Gamit na tayo ng bias ng number dito. Only to be wrong again. So, yan. Para magkamali ulit. Ito pa, si Hal Lindsey wrote a book in 70s called The Late Great Planet Earth and predicted the apocalypse in the 90s. And when that didn't happen, he wrote a follow-up in 1997. So, hindi siya nagdala. Nagkamali na nga siya ng prediction. Gawa pa siya isa pang libro pa na para magkamali ulit. Si Edgar Weisman wrote a book called 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988. Tsaka si Tim LaHaye and Jerry Jenkins, kung kilala yung mga yun sa Hollywood, Left Behind books. Didn't give a date. Yung movie na Left Behind, sila nagbigay ng date sila nagbigay ng date kung kailan. But still said the best guess is in our generation. And sold 65 million copies and made them a ton of money. So, ginawa nilang negosyo yung yung second coming of Christ. Kasi ngayon mga tao talaga gusto malaman talaga kailan ba talaga. Gusto nang malaman. Harold Camping said the world would end on May 21, 2011. And then he revised it to October of that year. The Korean church was deeply affected by predictions of Christ's return in 1990s. Even non-Christian modern-day prophets of doomsday say things like this. The world will be uninhabitable in 10 years. So, huwag na kayong mag-anak kasi nga, mapupuno na daw yung mundo sa 10 years na. But Peter's argument for the end of history and the coming of Christ is not based on trying to predict the day. So, mali ang kanilang pagkakaano. Iba yung binabanggit ni Peter dito. Hindi ito about sa kung paano malaman ang araw ng pagbabalik ng Panginoon. Hindi, ito yung doon sa kapangyarihan ng Diyos na siya yung makapangyarihan. This method does not create assurance. It creates doubt. And if the prediction does not come to pass, the hearers wonder if Christ will return at all. He is not helpful to the church and has no basis in Scripture. So ito nagbibigay ng kalituhan, kaguluhan, division. So maraming church, di ba? Iba't iba yung hold nila. Meron in-hold na meron pre-millennials, post-millennials, amillennials, meron pa dispensation. So iba't iba. So nagkakaroon ng divisions. At pangalawa, unrecognizing God's time zone. So ito, sa call center ay mayroong iba't ibang time zones. Para maayos na makapag-serve ang isang agent, kailangan alam niya ang time zone ng kanyang kausap. So ganito ginagawa ng mga
mga nag-sulat ng libro. Akala nila yung time zone ng tao at saka time zone ng Diyos ay parehas. Kung dito ay 10 a.m. na, doon sa langit ay ganoon din. So doon nagkakaroon ng problema, hindi eh. Sa call center nga, di ba? Kailangan kung makapag-serve ka, para makapag-serve ka ng mga ayos sa iyong customer, kailangan alam mo yung oras ng iyong tinatawagan. God is outside of time. God created time. God is eternal. He was and is to come. God is not affected by time. He does not change. He does not learn. He does not grow. He does not age. This is so hard for us to conceptualize. All we know is change of time. We seem to be governed by it. We get 70 years and the clock is ticking every day from birth. But God does not have those shackles. Kaya sabi ni Peter one day is like 1,000 years, and 1,000 years is like one day. So parehas lang sa Panginoon. Pero sa atin, meron tayong seconds, hours, meron tayong days, years, decades, and millennium. Pero sa Panginoon, isa lang. Ang one day sa Kanya is parang 1,000 years, and 1,000 years is one day. So napakalaking kaibahan. He is completely free and self-existent, dependent on no one, perfect in every way, and not even like the perfect person. God is not a human blown up to greatness. He is not the Roman gods, fickle and frail, pushed around by their desires and emotions. He is completely different than us. He is holy. This is the God revealed to us, and this is the God we need. So hindi natin kailangan yung mga predictions na yan, yung mga kung kailan ba. Ang kailangan natin ay Diyos, ang kanyang pagbabalik. So ating unang application, patuloy tayong tumingin sa kabanalan ng Diyos at sa presensya ng Diyos. We must live in the presence of God. Yakapin mo ang salita niya. Igapos mo ito sa iyong puso at isipan. Huwag mong hayaang makaligtaan. Nituldok nito. Magsimula ka sa pag-meditate nito. Bigyan mo ng oras ang sarili mo sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Isama mo ang mahal mo sa buhay upang lahat kayo ay palaging mapaalalahanan ng pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Okay, let's go to the second point. Do not overlook the Lord's patience. Do not overlook the Lord's patience in verse 9. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Sa ating unang verse ay nalaman natin ang gustong sabihin ni Peter sa pagbibigay ng babala na huwag mo overlook ang fact patungkol sa pagbabalik ng Panginoon. At ang mga false teachers ay isa sa mga gumagawa nito. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 5. Knowing this first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. They will say, where is the promise of His coming? For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation. For they deliberately overlook this fact, that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and through water by the word of God. At tulad din sa ating panahon, ay marami ang maling pagkakaunawa sa ating talata. Ginamit nila ang 1,000 years na sinabi ni Pedro, literally, para i-predict ang pagbabalik ng Panginoon at madami ang bibigo. Pero ito ay figuratively na nagpapakita kung paano kalawak ang pasensya ng Diyos. Kaya pala delay. Kasi nga, malawak ang pasensya ng Diyos to reach, anong reach? To reach repentance. To all reach repentance. Na parang ama sa kanyang anak. Na isang ama na umaasa sa kanyang alibugang anak na mapanumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi. Sabi nga, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Because God is patient and merciful, Christians overlook this truth of Scripture. We intend to overlook this fact that God is patient.
Kahit din sa salvation din ng ating mahal sa buhay, di ba? Yung minamadali natin, Panginoon, tagal ma-win ng nanay ko, napakatigas ng puso mo. Baguhin po siya, Panginoon. At naiinip tayo eh, di ba? Hindi eh. God is patient, di ba, towards. Kaya tayo maging mapapasensya rin sa ating mga mahal sa buhay. Tayo, ito yung nagtutulosan na tayo maging mapanangalinin, di ba? Tayo manalangin pa. Kung tayo tumingin sa panalangin na sila yung matanggap ang biyaya ng Panginoon, na sila yung mabago ang kanilang puso. Manaunawaan nila ang magandang balita. Or nasa iyo, baka naman hindi mo talaga share ng boldly ang gospel. Diba? Na ito in-hold mo. Just share the gospel, di ba? Through prayer, isa rin sa pamumuhay ng gospel, na pinapakita mo yung yung magandang balita sa pamamagitan ng gawa mo, sa kilos mo. Diba? Hindi na sa pamamagitan ng salita. Ito, don't overlook God's patience toward you. Sino ang you? Ang binabanggit ni Peter dito. Sa 2 Peter chapter 1, verse 1, we see that he is writing this letter to those who have obtained the faith of equal standing with ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Yung you na binabanggit ni Peter dito ay yung those who obtained the faith. So hindi yung lahat ng nasa mundo. Kumbaga yung mga nakatanggap lang ng pananampalataya, those who obtain the faith of equal standing with ours. Nakikita din natin na sa chapter 1, ang sulat ni Peter na ang you ay ang mga elect exiles o ang mga elect. Then sa verse 3 it says, God has given to us all things that pertain to life and godliness. The you Peter is describing here are all the people that the Father has given to the Son. All those who give grace will be saved by faith in Christ. And it is the you that is dealing with the false teachers and their seductions. You need time to come back to the fold. And other lost sheep need time to come in. If God were to judge the false teachers immediately, others would also face His wrath. This was read out loud to the members of those first century churches. The you is them. Those elect exiles and those scattered in Pontus, di ba, sa provinces of Roma. If you are already a follower of Christ, but having doubt and discouragement, be encouraged. This promises God is patient. God's patience is for you. So now, when we read the second half of the verses, we see that God does not wish that any of His elect people will perish, but that all of God's elect people should reach repentance. And we know that God is faithful, and His will be done. Jesus has laid down His life for His sheep, that once that the Father has given Him, and that the Father draws to Him, and He will lift them up on the last day, and that none of them will be lost. What this careful reading of the text within its context does for us is that it affirms the power and glory of Jesus Christ. Our God is mighty to save, and every single person for whom Jesus shed His blood will be saved. God is not disappointed and frustrated that He tried to save all people, but failed, and some will end up in hell. God's love is not impotent, and Christ's death is not ineffectual. Jesus did not potential to save anyone, but He really saved all His people. Be assured of your salvation. If you have the Son, you have life. And here is the best part of our verse. We cleared up the second half, but the first half is the exciting part ito. Not only does the assurance of our salvation rest on the worthiness and power of Jesus' sacrifice, but it is secured by the fatherly love of God. And the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you.
God is patient like a father, di ba? Siya yung parang ama. Kung si Caleb ay tumalon nasa cliff siya, tapos ako ay nakabang sa kanya, talagang tatalon siya kasi tiwala siya na siya yung sasaluhin ko. Ganon din ang Panginoon. Ganon din ang Panginoon na talagang siya nandyan to hold us, diba? Hindi niya tayo hayaang mapahamak kasi nga tayo ay binigay niya kay Kristo para ingatan niya hanggang sa kanyang huling pagbabalik. Ito nga sabi dito, how much more reliable are the promises of our Heavenly Father? I have fatherly love only because God has granted that to me in line with who He is. Sometimes, I lack in fatherly love. He never does. Wala ako. We only know that the fatherly love is because God has revealed it to us in Himself. Huwag natin i-overlook ang pagmamahal ng ating Panginoon sa pagpapakita sa atin ng kanyang lawak ng pasensya, gaya ng Ama. At bilang mga anak niya, tayo magkaroon ng takot at paggalang sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanyang pangako at sa Kanyang plano. Dahil ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtubad ng Kanyang mga pangako. Simulan mong ituring siyang Ama, gaya ng Ama mo sa lupa. Siya din ay isang persona. Maaari kang biguin ng iyong amang nasa lupa. Ngunit hindi ka bibiguin ng iyong amang nasa langit. At sa ating last point, do not overlook the Lord's judgment. Sabi sa verse 10, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up in this world, and the earth and the works that are done on it will be exposed. Ang ilang mga tao ay mali ang interpretasyon at maling paggamit ng talatang ito, kaya tingnan natin kung ano ang sinasabi ni Pedro dito at alamin kung ano ang magagawa natin patungo sa sinasabi ng Diyos. Una, sabi ni Pedro, ngunit sa araw ng Panginoon, ang pagbabalik ni Jesus ay hindi maantala magpakilanman. Darating na parang magnanakaw daw. Si Jesus ay hindi magnanakaw. Darating ang araw na parang magnanakaw at hindi sa parang ito ay magnanakaw o magiging masama o gagawa ng pinsala. Ngunit sa parang ito hindi inaasahan. Parang maaring bumalik si Jesus sa anumang oras na parang magnanakaw doon na hindi mo daw inaasahan na may mawawala, di ba? Parang rapture, di ba? Na hindi mo talaga inaasahan. So nasabi ko na yung word na rapture, let's bring the rapture doctrine. Here is what Jesus says in Matthew 24. Starting verse 36, sabi dito, but concerning the day and hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father only. For us were the days of Noah, so will be the coming of the Son. For us in those days, before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day when Noah entered the ark. And they were unaware until the flood came and swept them away. So will be the coming of the Son of Man. So napansin nyo, they are unaware of the flood. At sabi ng Panginoon Kristo, so will be the coming of the Son of Man. So ganoon din daw ito ang pagbabalik niya, na hindi tayo aware, na ito'y biglaan na parang magnanakaw. And you remember what Daniel says, that rock, not made by human hands, which will come crashing into the beastly kingdoms of this world, the Son of Man will be given dominion and glory and kingdom, that all peoples, nations, and languages should serve Him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and His kingdom one that shall not be destroyed. Ito yung sinasabi ni Daniel. The day of the Lord is appraised over and over again by God's prophets to describe the time of God's final act in history, to judge His enemies and rescue His people. Brothers, be in that kingdom. Ito yung sabi ni Ferdinand. Kiss the Son, lest He be angry, and you perish in the way, and be blessed in Him. Dapat ba tayong umasa na ang lahat ng bansa at mga tao ay maglilingkod kay Jesus, magpakilanman? O dapat ba ako umasa
na ang masama at ang lupa at ang mga bagay sa langit ay masunog at mawawasak? Una sa lahat, ang ating pag-asa ay wala sa pagkapuksa sa masama at sa kanilang mga gawa. Wala dun eh. Iyan ay isang pinakailangang bahagi ng plano at huling paghahadol ng Diyos. Ngunit ang ating pag-asa ay nasa pangako ng Diyos. So huwag tayong umasa sa babaguhin niya ang lahat. Lahat ay babaguhin niya, sirain niya lahat. Wala rin yung pag-asa natin. Ang pag-asa natin ay nasa muling pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kristo. Nasa kanyang mga pangako. Ipinangako ng Diyos sa atin ang isang bagong langit, ang isang bagong lupa, kung saan siya ay magiging Diyos natin at tayo magiging kanyang bayan na magkakasamang mananahan sa kapayapahan at pagkakaisa magpakilanman. Habang nakikita natin ang kanyang kalulatian at sumasamba at naglilingkod sa kanya sa hindi maisip na kagalakan. At pangalawa, Peter is using apocalyptic language here. Apocalyptic language. What does it mean that the heavenly bodies will be burned up in this home? Ano ibig sabihin yun? Na ang heavenly bodies will be burned up in this home. It means that that will be no place for the wicked to hide. So para wala nang matagawa ng mga masama. When the end comes, the unrighteous will try to hide from God in wicked desperation. It's what sinful people always do. Ang ginagawa nila? Nagkatago sila kasi nga meron silang masamang ginawa. So ito ang purpose ng judgment, to expose them, to expose these sins. It happened in Genesis. Ito. And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord among the trees of the garden. May nagkasala si Adan at si Eva. Nagtago sila. Nagtago ba sila dahil sila hubad? Hindi eh. Dahil sila nagkasala, nalaman nila ang mabuti at sa masama. They hate because they sin. And it happens in Revelation. Sabi sa Revelation, then the kings of the earth and the great ones and the generals and the rich and the powerful and everyone, slave and free, hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains, calling to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of Him, si Kristo, who is seated on the throne, and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who can stand? I'd rather be crushed than to face the wrath of Jesus. Panghuli, karaniwang binabanggit ng Biblia ang tungkol sa pagkapanibago sa halip ng pagkawasak at muling paglikha. Napakaganda ng nilikha ng Diyos hanggang sa mabahira ng kasalanan at maaaring hugasan ni Jesus ang kasalanan at gawing bago ang mga bagay. Nakikita natin iyan sa huwaran o sa pattern ng muling pagkabuhay at sa pagkapatuloy ng makalupang katawan ni Jesus sa lupa at niluwalhati. Nakikita natin ang paglikha na dumadaing para sa pagpapanibago. Kumabasa yung sa Romans chapter 8 at nakikita natin ang maraming hula sa lumang tipan na tumuturo sa pagpapanibago. It is always change. Diba? Kaya nga mayroon sanctification. Diba? Para tayo maging bago. Diba? It is the purpose of redemption. Tayo para ma-transform. Diba? Para tayo anong purpose ng Word of God? Para tayo ma-reform. Diba? Para tayo mapanumbalik sa Panginoon. Sa huli, hindi tayo ganong nababahala dito sa kung anong nangyayari sa mundo. At mas nababahala kung sino ang Diyos na ito. Mabahala kung sino ang Diyos na ito. At ito ay si Hesus Kristo. Tandaan kung paano namangha ang mga alagad sa otoridad ni Jesus sa kalikasan. Sabi nila, what manner of man is this, that even the wind of the sea obey Him? Dapat ganito ang reaksyon natin. Wala tayong kontrol sa araw at mga bituin. Ngunit ang Diyos ang may hawak nito. The heavens will pass away, sabi nga.
God controls the seen and the unseen. He is the God of all creation, rocks, plants, animals, people, angels, and all things. At ang ibig sabihin ng with a roar, ang sabi ni Peter, here it is the sound of a cracking fire, a blazing inferno. The time will be a surprise, but once it happens, all will know that Christ has returned. So kung narinig nyo na yung roar na yun, ito na yung muling pagbabalik na ating Panginoong Kristo. Some say the sound could even the thunder of the divine voice. God's thunderous roar, His word that creates, now announces coming as a wrathful warrior. All of creation, the heavens set ablaze, and the earth waking before Him. So yung nagsabing, let there be light, yung nagawa ng creation, nasabihin niya, let there be wrath, di ba? Isirain niya ang lahat, di ba? Babaguhin niya ang lahat. Na para sila yung ma-purify, diba? Para ma-purify ang faith ng kanyang mga elect. This is not the destruction of the earth. Yung sinasabi ng mga environmentalists, pinipredict nila. Some kind of neutral universe or mother nature. This is the divine judge coming to judgment. The fire of His wrath consuming all before Him. So ito yung sinasabi ng mga false prophets, na akala nila gawa lang ng human nature, gawa lang ng mother nature. Hindi, ito ay God's judgment. At sabi ni Peter, the heavenly bodies will be burned up and dissolved. The Greek says elements, and this means something like the basic elements of creation: air, water, earth, and fire. The building blocks of earth will be succumbed to God's wrath. So lahat yun ay nakapapailalim sa parusa ng Panginoong Kristo, sa galit ng Diyos. Peter already told us last week, the heavens and earth that now exist are stored up for fire. Again, God is sovereign over all things. He is mighty. At huli, and the earth and the works that are done on it will be exposed. It means this one is stopped and is translated in different ways in different Bible versions. So mahirap siyang interpret daw. Some say the earth and everything in it will be laid bare. Laid bare, the word laid bare. Some say burn it up, and some say vanish. This is because there is textual variant in the ancient manuscripts. So mas meron siyang root word at meron siyang mga sense. So iba't iba yung sense. Merong laid bare, merong vanish, at meron din burn it up. We have a lot of copies of ancient manuscripts of different portions of the New Testament. It is the most strongly evidenced book in the ancient history. Some seem to say burn it up in the Greek, and that makes sense to some translators as Peter is talking about the final destruction of the heavens and earth and fire. But the oldest and most reliable manuscript says something like will be found, meaning found by God. Be manifested before, that's where NIV gets laid bare. So yung ginamit ng NIV ay laid bare, or to found by God or be manifested before Him. And is why the ESV translate it, the earth and the works that are done on it will be exposed. So maganda yung ginamit ng ESV, na talagang i-expose ng Diyos ang lahat. To lay bare. This is harmonious with the idea of no place to hide. The part of God's omniscience. He is all-powerful. He is powerful enough to see all things. All works done in heaven and earth. All things thought in human mind and felt in the human heart. Sabi nga sa Romans chapter 2 verse 6, God judges the secrets of men by Christ Jesus. Whether Peter is talking about all the physical universe or the motives and thoughts of every person doesn't matter, because all are laid bare. All will be exposed. All are naked and exposed before God. There is no place to hide. So, kapatid, please do not overlook these facts. Na ang Diyos ay makapangyarihan,
na ang Diyos ay talaga sobrang mapagpasensya na gayang Ama, na ang kanyang judgment ay sure. So let's abide to this truth. Ang ating huling conclusion. Kapatid, hold fast to this truth. Babalik ang Panginoon sa isang kisap mata. Ngunit tayo ay patuloy na maging handa sa kanyang pagbabalik. We need to stand firm in our faith. Gird up the loins of your mind. Remember the purpose of His Word, to steer us up to holiness, so that in His second coming, manalatnan kanyang handa at busilak ang iyong pananampalataya. So patuloy mo tignan ang Panginoon sa Kristo. Look to Christ. Look only to Jesus Christ. Let's pray. Panginoon, salamat Lord na kami ay tinuruan, Panginoon, na we stumble to interpretation sa aming talata, Panginoon. Salamat sa pagbibigay mo sa amin mga gamitan, Panginoon. Men, Panginoon, na equip to guide us, Lord. At salamat din, Panginoon, sa inyong Espiritu, Panginoon, na kailangan po namin, Panginoon, na hindi alamin ang pagbabalik mo, kundi hintayin ang pagbabalik mo, Panginoon. Ihanda po aming sarili, Panginoon. Examine po aming sarili na whether we are in faith, Panginoon. Are we walking in faith? Kami ba ay nasa inyo pa, Panginoon? Naway kami patuloy na maging aware sa mga bagay na ito. Patuloy po namin pagbalik-bulayan, i-meditate ang iyong salita, Panginoon. Na hindi ka na mag-stumble sa mga bagay nito gaya na nangyari sa iba na umaasa sa mundong ito, Panginoon. Ang aming pag-asa ay nasa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Sabi nga niyo ay is our living hope, is our living hope, Panginoon. Ito ang hinihintay. Ito ang ibig sabihin ng faith na sinasabi sa Hebrew. Ito po ang bagay po na hindi po namin nakikita. Ang faith, ang inyong muling pagbabalik, Panginoon, na wala pang nakikita ng muling pagbabalik. Ito ang aming pananampalataya na hindi nakikita. Panginoon, kayo po bigyan mo lakas sa aming pananampalataya, Panginoon, na habang kami we live in this world, Panginoon, kami inyong samahan, na mapagtagumpayan po namin ng aming difficulties, Panginoon, temptations, Panginoon. Keep us from temptation, Lord, nasa mundong ito, Panginoon, na hindi po namin makaligtaan o ma-overlook ang mga tinuturi mo, Panginoon. Ito po yung aming yakapin, Panginoon. Ito po yung aming ipamuhay, Panginoon, na magkaroon kami ng kaliwanagan, Panginoon, na ba talaga ang tama, Panginoon. Ito po yung galing sa iyong salita, Panginoon. Patuloy niyo kami turuan, Panginoon, mula sa iyong salita. At patuloy na inyong salita ay may pangaral sa buong inyong mga anak, Panginoon, at sa mga hindi pa nakarinig ng salita, kung sila ma-reach na yung gospel, patuloy yung gumamit ng mga tao, Panginoon. Even sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi pa po nakakarinig ng magandang balita, Panginoon, give us strength, Panginoon, to share this truth, Panginoon. At hindi po namin ito baliwalain, Panginoon, dahil lang yung pagbabalik ay malapit na, Panginoon. Ito po ikaw babalik, Panginoon, na parang thief, Panginoon, na hindi kami handa, Panginoon. Pero you command us na kami maging handa, patuloy, Panginoon, to gird up our minds, Panginoon. Kami ay magkaroon ng gising, Panginoon. We are sober, Panginoon. Kami po ay patuloy na aming lifestyle ay nag-aapoy, Panginoon. Na kami ay patuloy na nag-uumapoy sa inyong pagbabalik, Panginoon. Na parang isang bride na naghihintay sa kanyang groom. Dahil sigurado ang kasal, Panginoon, ang iglesia. At kami ay patuloy mong patibayin, Panginoon, ang aming pananampalataya. Ang aming physical man ay mahina, Panginoon, palakasin mo, Lord, ang aming spiritual na kalagayan, Panginoon. Patibayin mo aming mind, Panginoon Diyos, sa mga bagay po, Panginoon. At maging aming emotion, Panginoon Diyos. At
Salamat Lord sa iyong salita na pangaral ngayon, Panginoon. Salamat Lord sa chance, Lord, to minister to my brothers and sisters na wala na pong ibang bagay na napakalaga kundi may pangaral yung salita, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Purihin ng Diyos sa pangaral ng kanyang salita. Kinikilala natin na bagaman ang pangaral ng salita ay tungkulin ng mga elder, hindi natin ito mahigpit na inaatang sa mga elder lamang, kundi binubuksan din natin ang pangaral sa ibang mga kwalifikadong halakihan. Pinayaan ng kakayang magturo at inihanda ng Banal na Espiritu at aprobado ng simbahan. Ito pa rito, kinikilala rin natin ang Banal na Espiritu ay binayaan ng talento ang bawat kasapi ng simbahan at nais nating sundin ang iba pang mga kautusan sa kasulatan. Ngayong natapos na ang masaligang pangaral ng bahagi ng ating panambahan, tayo maglaan ng ngayon ng maikling panahon para sa aplikasyon at pagbubulay-bulay sa naipahayag na pangaral habang inasa buhay ng Banal na Espiritu ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Maaari magpagtibayan ninyo at palakasin natin ang kalooban ng simbahan sa pamagitan ng pagbabahagi ng mga aplikasyon ito. So ito po yung oras para magbahagi kayo ng mga reflections, applications. Ako, Sige, Pastor. I praise God na hindi ko masyado na sway doon sa pananakot. Magaling sa mga kasi coming